Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, my gala mayong adlaw kanatutaran ug welcome din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga igala. Yes, mga igala. Kamusta tang tanan diha? Charing. Anyways, mga igala, no, kamusta man mo diha, no? Napabay kasikas diha karon sa inyong lugar. Oh, kamusta po tong mga nagapulaw na diha, no? Ulan-ulan ba yan, no? Ingat-ingat mo. Oh, black ka ba ito si Mayor ba sa inyong ginabuhat diha, no? Kay murag ang uban diha na matulog. Or nagilamayan, no? Anyways, kalma lang paghihapon, no? Kalma lang, no? Hindi sa nato na entertain mga igal, no, kanang mga balita-balita diha sa social media nga magkatag, no? O para di ta dali ma-agitate, no? Di ta makuan niya. Lain mo na pag
ang imuhang kuan is ma-agitate ta, mas masapawan ng atong kuan, mawala ta sa focus, no? Mawala ta sa focus, di na ta kaunaw nagtarong, and then mo resulta ta sa kaning unsa ba di nga drastic na mga move, no, nga mo butang sa tuwa sa disadvantage mga katambayan, no? So inahinay lang mo. Anyways, mga igala, uban-uban kita, no, aron kon nato na ato nang kuno ng mga hisgutanan, mga igala, no, nato nang hisgutanan din sa tuwa sa Davao region, mga katambayan. Anyways, mga katambayan, no, kaning kuan ba, no, sa turn of events karon nila na ako banggiton kay kabalo na mo sa nahitabo, no, 1 week na kagahapon, no. So nana po ning mga taga Makabayan Black, mga igala, no, nga sige kaning kuan ba, no, nisakay sa issue, no, sakay sila sa issue, mga igala, with regards sa nang kuan, no, pero kaning sa tawagan ni kaning nisakay sa issue, then panawagan na i-abolish na ang NTF-ELCAC. Well, anong i-abolish mong gud na oy nga. Nganong apil mo na ilabot sa war on drugs sa o may labot sa katong ginaingon na war on drugs, ano yung kana man ang ipa-abolish, no, di ba? For 53 for pila ka half a century na. For half a century, no? Nag-exist ng kuan, mga igala, communist rebellion diri sa tuwa sa nason niya katong nakuanan na, no, na kuan tungod sa NTF-ELCAC, gusto niya i-abolish. Ay, halata man kayo mo, sir, eh. Halata mo kayo mga sirs and moms, eh. Anyways, may igala, una ta mga ginadno sa katong ginaingon nato nga i-abolish gyud. Unahon sa nato ning gisgot, mga igala, no, unsa na to mga serbisyo na nahatag ng ubos sa to ang Department of the Interior and Local Government, mga igala, no, isip usa sa mga ahensya, mga igala, no, na naglangkob sa to National Task Force on Ending Local Communist and Armed Conflict, mga igala. Ito paminawon, mga igala, no, ang Regional Director sa DILG Region 11, mga igala, si Sir Abdullah Matala. Paminaw na to. Una sa lahat, no, yung ating kasundaluhan, the Philippine Army, is the one who facilitated in the identification of our priority ELCAC barangays, no? Sila po ang nag-identify ng mga CTG-influenced barangays. So, pagkatapos no, nagiging cleared barangay po sila under the influence of the CTG. So, the so-called cleared barangays na po na to are considered barangays ready na. Pwede na ito silang ibugna for various or different packages of development and interventions na gikan sa atong pagkamhanan o gobyerno. So, ang kaning atong mga kabarangayan that have development interventions sa gobyerno, ang atong Region 11, akong unahon na lang, no, kay nagsugod man po yung year 2021. So, katong sa atong year 2021, natay 215 barangays. Sa year 2022, adun natay 90 barangays. Sa year 2023, natay 77 barangays. Ang niadlabay nga tuig, we had 9 barangays. O ang karon nga tuiga, adun natay 95 barangays. So sa suma total sa tanan, ang total of 486 barangays ang nakadawat na sa atong development packages pinaagi sa atong support to barangay development program. So, ang atong NTF-ELCAC, kung uban pa natong gikan sa mga fund support from the regional agencies, fruta, pinaagi, usab, no, sa whole of the nation and whole of government approach, these priority barangays have been provided with the needed interventions that are vital, no, or importante yun sa pag-sustain o pagpadayon sa atong insurgency-free status sa Davao Region. Thank you. So, mga ito, mga igala, no, ang pahayag ni DILG 11 Regional Director Abdullah Matala, mga igala, no, with regards sa kining kuan accomplishment, no, sa ato ang DILG, mga igala, no. Kato pa lang kay DILG pa lang ganina daan ganina nasa mga nga nga accomplishment, no. So, anong i-abolish man nato ning NTF-ELCAC, Koroy, ay nga
nakatabang man na dito sa ato ang mga kuan. Anyways, may gala no. Sukad karon hantod sa Friday at waning sunod ng mga accomplishment nga ginabuhat karon sa tuang mga members no sa National Task Force on Ending Local Communist na Armed Conflict mga igala. No, okay. Mo lagi ni isa po sa mga ginademonize karon mga igala no na kuan, ginademonize nga mga kuan nga apelo dito sa kampanya. Di ba ang charges dito sa ICC kay war on drugs lang na appeal man eh. Ilan lang to nag-i-appeal po ni. Di ba? Ilan lang po to nag-i-appeal. Di ba kay puslan magkuan mo lagi nang lagi kay kuan lagi kay kanila gid daw ang NTF-EL CAC mo daw ning kuan nga mo nag-vilify sa mga tao sa pabana. No? Well, wala man ta nag-red tag, no? Wala ta nag-red tag noon po din pero mahalata manggod oy. Halata kaayo. Anyways, may gala sa itong pagbalik ato ang pangutana ko gini ato ang mga members sa NTF-EL CAC no? Kaya ato DLG, ato ang PNP, ato ang Philippine Army mga gala no? With regards sa nilang panawagan, kaya gusto nila mo nilang target, gusto nila, wala sila pakialaman siguro. I think wala sila pakialam ng war on drugs. Nara sila ng kuan. Na diha ginailahan ko ang target. Gusto nila mawa ang NTF-EL CAC. Anyways, may gala, sa kunsuno nato ni isgot yung may gala no? Anyways, may gala, mag-ibog na doon. Kung wala ginawa sa mag-agitate, lagi ka mawaka sa focus. Anyways, may gala, balik kita man lang sa mga importante. Pinumdum din nga to si Diana. Yes, mga gala, balik kita din sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Finiquito, mga gala. Yes, mga gala. Wanoban, gihapon tano. Aron hisgutan na ito ng mga, kung di sa tatong mga politika-politika karon mga gala, kaya mo lagi na, no? Nawala to sa focus ng kita ng politika, mga gala, no? Kinadayo ba mga tao dari mga gala? Wala gindi sila concern, mga gala. Panagutin, AJK. Actually, mga gala, sa kuaha, na naman siya dito. War on drugs daw kuno mga igalan nila ang ginakuha ng political kuan lagi daw political killings pud mga igala. Political killings na ba na? Wala nang gibanggit. Basta gusto lang nila i-abolish ang NTF-EL CAC gid mga igala mo nang isa sa mga kan mga kating ano ila ginang dumtan gid no dumtan gid nilang NTF-EL CAC mga igala no. Tapos ang buta ang kanang amo di man siguro ang ay kuan no I doubt mga igal if the administration nga mutuupod sa ilaha and kay dako man tabang ni dako tabang ang NTF-EL CAC dyan mga igal no and mo po nang panlantaw sa itong mga opisyal karon mga igal no bala na sila ng politika kani siya dapat nato ni nga ipadayon ganing NTF-EL CAC mingon kag dili may ikaw gud apektado well dili gid ko apektado gyud no wala mo wala mo kilabot ana. O tapos pingo kung kuan di po ko drug addict, no? Okay. Kuan pa lang gani ano pa naka-drug sila, tama na. Tsari. Di na kailangan ng drugs para magtama. Joke lang. No? Kaya laging kuan no kay gusto gid nila gusto gid nila kanilang isa sa mga target jud as I have said as I said a while ago mga igala. Target gini nila nga matanggal ganing NTF-EL CAC mga igala. Ambot lang, no? Depende nganong kani, no? Pero kabalo ato ang kon. Kabalo ato ang mga kato mga dating mga kon no, dating mga dating kadre diha sa kalihukan, no? Nadira ang kuan no? Mga dating kadre sa kalihukan nga na dito naglihok no sila na mismo nag-ingon no anong ang uban anong na mga grupo especially makabayan lang no they are very eager mga igala no very eager nga na manawagan na i-abolish ang NTF-EL CAC mo ginailahan kon well sila may nag-ingon, dili man ako. Ako lang gi-re-echo, no? Nasa sila ikon, pero ayun lang, kasi ma-red tagging ta, no? Batay red tagging mga igala. Kasi may yun nga mag-red, ng red tag ng mga taga-Radyo Pilipinas. No? Wala ko ng red tag, pero ang pal lang is, anong yung anak mo ka-eager? That's a question, no? Anong anak mo ka-eager na i-abolish, no? Ang NTF-EL CAC. Anyways, mga igala,
atong paminawon mga igala no ang mga opisyal no of course gikan sa to ang Department of the Interior and Local Government mga igala Region 11 wala na Regional Director sa DILG 11 mga igala na si Sir Abdullah Matala mga igala ang Chief sa Division Public Affairs Office mga igala sa 10th Infantry Division nga si Major Ruben Gadot ug ang spokesperson ug ang chief sa Regional Public Information Office sa Police Regional Office 11 mga igala walain mga igala si Major Catherine De La Rey mga igala no alang silang reaksyon sa panawagan sa Makabayan Block nga i-abolish na ang NTF-ELCAC. Paminawo na to ni. Although hindi kayo yung lead agency for NTF-ELCAC, I think si DILG is for e-clip, then ang dalawa is for security. But tanong ko na lang din sa inyo, it's because parang nagiging hot topic na rin to, no? With the series of events right now, parang pinapanawagan din ng ibang grupo na buwagin na yung NTF-ELCAC. May I ask your reaction about this call po, especially from the Makabayan Block? Kayo po. Okay. Daghang salamat usab no sa pangutana. Ang kanimanggong NTF-ELCAC na to, actually nadugog naman nato na kaning Makabayan Block nga interesado sila nga buwagin ang NTF-ELCAC. Pero ang pangutana po sa tanan katawhan, balaod naman gud ni siya. This is Executive Order number 17, National Task Force ELCAC, no? So kung halimbawa man galing nga gusto nato ning buwagon, kinahanglan gyud nato og amendment sa Kongreso ani. Siguro kay balaod naman ni siya. Executive Order number 70. Pero usan yung concern na karon anihinay na ang pwersa sa to ang mga CTGs. Then right now, it's because na inahitabo. Recently, gi-appeal po nila panawagan ni nga muwago nila. It's because this is part of the past administration's harassment daw kuno against sa ilaha. Ang nahitabo manggod karon, murag wala gyud plano nga buwagon ang atong National Task Force ELCAC. Kay ngano man gani ang atong present administration nga Marcos administration during that time nagsugod pa kay former Secretary Benhur Abalos ang plano sa pangatong panggamhanan o panggobyerno ipadayon ang National Task Force ELCAC kay para nga adunay tapang nga mahatag nato sa atong mga FRs nga mo surrender lakip na ug kauban ng ilang mga pamilya. How about sa military? Yes sir, in my own perception sir no, we are not a policy making body, we are just a military and just a part of the National Task Force ELCAC. Ang masasabi lang po namin is malaking bagay po ang nagawa ng ELCAC, at least dito sa atin sa Region 11. We are very sure no, pwede namin siya actually tawagin na naging game changer siya sa security situation no dito sa ating area, kung saan yung talamak yung ating mga atrocities, mga NPAs no. And now kung titignan natin, lahat ng mga municipios outside Davao region is doing their part no for the declaration of their respective municipalities as insurgency free. Of course, for progress to come to their respective municipality. Yeah, even in the past na namamayagpag pa ang CTG, mga CPP-NP, even the front agencies, it is always observed na nakikisakay palagi sila sa mga issues whenever may mga issue na pumapasok. Sumasakay itong mga fronts na to and mga CTGs para, to agitate the community. Ano po yung so far na nakita po ninyo? Sa ngayon po bang ganun pa rin ba yung magiging impact po nito? Whenever na may mga issues pa rin, nakikisakay and then na-agitate yung ating communities para mas lalong madiin yung mga devalue ang EO70, sir? So we are always looking no sa mga possible no, even we are entertaining any available information coming from the community sa ating mga kanayunan no. Nagiging vigilant din po ang ating mga communities sa tulong po ng ating mga former rebels na kapartner na ng pamahalaan into peace building initiatives no.
I can name the Calinaw Southeastern Mindanao region na kapag may activities ang province or ang region, ang munisipyo sa isang lugar, kusa silang nag-join sa activities and nag-house to house sila, inaalam nila and nagkakandak sila ng mga pulong-pulong sa mga communities, no? And isa sila sa nag-indoctrinate, no, sa communities na posibleng may mga organizations, no, coming from NGOs or other organizations na nagdadala ng banner ng tulong, no. Yun po yung modus nila, no. So ang ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng massive awareness campaign, no, sa mga areas na yan para ma-prevent natin yung recovery efforts nila because they cannot recover, no. Nakikita namin hindi nila ma-recover na yung ating gains through NPA sa bundok, no. Ang tinitignan natin ngayon is yung nandito sa urban, no, disguising as NGO. Okay. Sa PNP, ma'am, unsa inyong reaction aning call coming from this group po? Pero minti gini sila nag-appeal ba? Okay, kagaya ng sabi na Major Gadot, hindi kami yung policy making body. Pero ang alam namin, like sa RPSB, dun sa lugar talaga, nakikita na ng community kung ano yung kagandahan na walang CTG sa kanilang lugar. Kasi pumapasok na ang mga livelihood projects, pumapasok na ang businesses, mas maganda yun ang mga daan. Kasi dati na nandun pa yung mga CTG, sinusunog kasi nila yung mga equipment, no? Yung mga ginagawang development ng government na sa kanilang lugar ay sinastop ng CTG. Pero sa ngayon na insurgency free na ang Davao Region, nakikita nila ang kagandahan nito. So sila na din mismo yung nag-i-inform sa amin kung may nag-a-attempt na pumasok. So sana masustain natin yung gains. So, mga galano, ilahang panawagan. So, actually, dili man sila part sa policy making daw, no? Pero this is an executive order, no? Pero di dapat mo kuan nga ako dako ko og pagtuo, no? Sama sa mga pagtuo nila, no, nga dili gini ma-abolish ning NTF-ELCAC, no? Okay, kung i-abolish ni patay, ambot lang si may tabos tong nasud ani, no? Pero di gini ma-abolish. I really believe mga igala, no? Ato pala security forces mga igala, no, nag-ingon na dako og natabang, no, daghan ang natabang sa maong programa, no, especially sa itong kabukiran mga igala na pila ka tuig nga nag-antos mga igala gikan sa harassment mga igala sa mga New People's Army, no. Ang ilang ginabuhat nga kuan dapat kaniwa crime against humanity man po nang ginapampatay nila silang kangaroo court nganong mani kay tungod dili ni leader. Tapos tuas na doa nagtago sa Netherlands ang ilahang founder ito. Wala. Ito siguro ko nga si former idol gini former president tong founder sa CPP, no. Kay kuan man tawagan ni para man sila nga nabot sa Netherlands, ang isa nagtago, ang isa gipreso. Pero ambot lang ha, mga idol siguro gidi si kantong founder mga igala. No, pero well, sa tinod lagi nindot jud ang pag kina at least, no, with the help ang kon magud mga igala ang insurgency mga igala dili lang na siya more on the military problem mga igala. Apit po na si law enforcement and of course mga igala it's a socio-economic and socio-political problem mga igala, no. Sila na nag-ingon na madji problema mga igala, underlying problem sa ginaatubang mga igala, no, nga before, no, in the past decades, past years, wala man dyan na naabot dito ang mga basic services sa mga kabukiran. That's why ilang gigamit, no? Ilan ang gigamit, no? Para pasok ng mga tao. Mao gina mga igala. Mao na ilang gigamit mga igala para pasok ng mga tao. That's why mga retired generals, no, under sa past admin, no,
formulate sila kung saan pagkuan. Actually, daghan og kuan. Daghan og mga nagtabang mga higala, no? Event mga kwanto, mga higala. Mga military, mga generals, mga higala sa armed forces before, mga nag-retire. No? Ngayon, gid sila mga higala nga, lisod yun yung kinabuhi sa bukid. Muna ilang ginakapitalan mga higala. Ginakapitalan na sa mga komunista mga higala, no? Aron nga masuko og maayo og patumbahon ang gobyerno. Which is mo to lagi dala sa mga basic services hangtod sa mga identity, birth certificate nga ginabuhat sa tuang revitalized police sa barangay, no? So mo na ang kono, so di ginako na kono na actually may higala pahala magbalik-balik og kanang kondire. Ako nang hisgutan ng National Task Force on Ending Local Communist and Armed Conflict mga higala, NTF-EL CAC mga higala, no? Aron nga papasabot nato no nga to sa katawhan mga higala, no? Anyways, mga higala, wala tayong oras sa ngalan sa tibuok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakauban Armando Finiquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas hangtod sunod na usab. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan amping takanunay og musulod na ang balitang pambansa.